Depensa naman ni Zuming lang na hindi naman siya talaga lumayo, kaya huwag na nga raw itong magalit. Samantala, nagulat si Fang Nianyan at napasigaw sa nakita niyang lumilipad at nagsasalitang isdang Koi. Pagkatapos nito, nagulat din si Ginoong Koi nang makita ang isang Divine Wood Green Holy Dragon. Sinabi niya na banal na dragon nga raw ito, ngunit nagtataka ito kung paano nga raw ito inalagaan ng ating bida, dahil wala itong taglay na malakas na aura gaya ng isang tunay na makapangyarihang banal na dragon. Ipinaliwanag ng ating bida na nasugatan ng dragon noong bata pa ito. Sabi naman ni Ginoong Koi, napakahina raw niya sa pagpili ng dragon, pero mabuti na lang at may potensyal pa ito at nakainom ng 10 taong essence. Dagdag pa ni Ginoong Koi, kung nakainom ito ng 100 taong essence, baka kayanan nitong makipagsabayan sa White Ice Morning Dragon niya. Sinabi ng ating bida na mayroon siyang 100-year essence, ngunit hindi niya alam kung kailan ito gagamitin. Nagulat si Ginoong Koi at tinawag itong bihirang yaman, at sinabing ngayon ang tamang panahon para ibigay yun sa kanyang dragon. Pinaliwanag pa niya na dapat itong isabay sa iba pang elemental essence upang mas mabilis na mag-mature ang dragon, sa ganoong paraan, kapag nagising na ang dugo nito bilang Holy Dragon, mas lalo nitong mapapahusay ang kontrol sa natural na enerhiya. Tinanong ng ating bida kung alin sa napakaraming uri ng elemental essence ang dapat niyang gamitin. Sagot ni Ginoong Koi, pinakamainam kung ito ay may elementong tubig o kahoy at may edad na 300 hanggang 500 taon, kapag masyadong matanda na, hindi ito maa-absorb ng dragon, at kung masyadong bata naman, hindi rin ito magiging epektibo. Kasabay nito, hindi naman napigilan ni Fang Nianyan ang kanyang sarili sa isdang Koi, dahil bukod sa marunong itong lumipad at magsalita, marami rin itong alam. Ngunit agad siyang sinermonan ni Ginoong Koi na alisin ang marumi nitong kamay sa kanya. Ipinagmamalaking isa siya sa mga isda ng Nine Skies at kabisado niya ang lahat tungkol sa langit at lupa, kaya't napakadali lang para sa kanya ang sumagot sa ganoong tanong. Nainis naman si Fang Nianyan at galit na sinagot siya, sinasabing siya ang marumi, hindi siya. Pinakalma ni Zuming lang si Fang Nianyan at sinabing maghanap na sila ng elemental essence upang may handa si Cheng Shua para sa nalalapit na paligsahan, at tumigil na nga raw ito sa kanyang pagwawala. Samantala, namangha naman si Nanling siya dahil kahanga-hanga nga raw ang isa sa 6 na dakilang angkan, dahil kahit isang maliit na isdang Koi ay napakahiwaga nga raw nito. Nagreklamo si Fang Nianyan na hindi siya pamilyar sa lugar kaya hindi niya alam kung saan hahanapin ang elemental essence. Ngunit sinabi ni Ginoong Koi kay Fang Nianyan na tutulungan niya ito kung tatawagin siya ng may paggalang bilang Ginoo. Agad namang natuwa si Fang Nianyan at tinawag siyang Ginoo, sabay tanong kung saan makikita ang essence. Pero bigla na lang sinabi ni Ginoong Koi na nakalimutan niya nga raw kung saan nga raw ito na makikita. Dahil dito, nagalit ulit si Fang Nianyan at hinabol niya ito sa inis. Sinabi ng ating bida kay Nanling siya na gaganapin ang paligsahan ng mga angkan sa loob ng 3 araw, kung wala nang gagawin si Nanling siya sa panahong yon, maaari rin siyang sumali, maraming malalakas na demigod ang lalahok at magaganda rin ang mga premyo. Agad namang pumayag si Nanling siya at hindi na ito na nagdalawang isip pa. Galit na galit si Fang Nianyan at banta niya kay Ginoong Koi na huhulihin niya ito at gagawing inihaw na Koi bilang parusa sa panluloko nito. Agad naman na dumipensa si Ginoong Koi na talagang nakalimutan lang niya at sasabihin niya ito kapag naalala na niya. Mapupunta na ang eksena sa Jiting City Bronze Yellow area. Tinanong ng ating bida sa babae kung may iba pa bang kalahok mula sa Zhou Clan. Ipinaliwanag sa kanya ng babae na katuon ng Zhou Clan sa paggawa ng sandata at panday, at hindi sila mahusay sa pakikipaglaban, kaya't wala silang masyadong inaasahan sa paligsahang ito. Napabuntong hininga na lamang si Zuming lang at tumugon ang naiintindihan niya nga raw. Sinabi ni Nanling siya na mukhang isang labanang panggrupo ang gaganapin. Ipinaliwanag naman ito ng babae na sa bawat round, 100 kalahok ang papasok sa arena at may 2 paraan para manalo. Una, manatiling nakatayo hanggang matapos ang oras. Ikalawa, mapasama sa natitirang 10 kalahok, dagdag pa niya, upang maiwasan ang pagbubuo ng malalaking grupo mula sa iisang angkan, 3 tao lamang mula sa parehong angkan ang pinapayagang lumaban sa isang pagkakataon. Tinanong ni Zuming lang kung ilang round na ang nalagpasan ni Hao Xiaokong. Sinagot siya ng babae na 3 na nga raw at isa na ito sa pinakamatagal na nakapagtagal sa laban. Sinabi pa niya na sila ang 55 at 56 na kalahok. Ngumiti si Zuming lang at nagsabing panahon na para magpainit at ipakita ang kanilang galing. Pagkatapos nito, umalis na sila upang magsimula na sa kanilang mga laban.
Habang naglalakad sila, bigla na lamang tumakbo si Nanling siya papunta sa unahan. Napabuntong hininga si Zuming lang at sinabi na kung hindi sila magtutulungan, ayos lang nga raw sa kanya. Sinabi ng mga tao na galing sa viewing area ang dalawang yun at malamang ay mga alagad ng isang makapangyarihang angkan. Nagulat sila kung bakit ngayon lang nila ito narinig at agad nagmamadaling tumaya sa kanilang numero para manalo ng pera. May isa pang nagsabi na sa palagay niya ay mula ang mga ito sa Zoo Clan, at ilang araw lang ang nakalipas ay may isang alagad ng Zoo Clan na namatay doon. Sinabi ng isang lalaki na ang Zoo Clan ay dalubhasa sa paggawa ng mga sandata at hindi pa niya narinig na may malalakas na Dragon Master o Demigod mula sa kanila. Naisip niya kung magkakaroon na naman ng trahedya ngayong araw. Pagkatapos ay mayabang pa niyang idinagdag na puro mga walang laban lang ang mga ito na naghahangad ng karangalan, at narito lang sila upang itapon ang kanilang buhay. Habang kumakain ng ubas ang ating bida, bigla siyang napansin ng isang misteryosong lalaki na agad siyang tinawag. Hinagis ng ating bida ang ubas at mabilis naman itong binalata ni Bai Chi, dahilan para mapatigil at mapatanong si Zuming lang sa lalaki kung anong araw ang kailangan nito. Kasabay nito, dinuro siya ng lalaki at mariing binalaan na kung hindi siya umurong ngayon, tiyak na pagsisisihan niya ito balang araw. Ngunit napailing lang ang ating bida at nagtatakang inisip kung bakit sa tuwing lumalabas siya, parang lagi na lang puro mga weirdo at tanga ang kanyang nakakasalamuha. Kasunod nito, nagsimula na ang ikatlong round ng unang laro, kasabay ng pagtunog ng malaking kampana bilang hudyat. Sa gitna ng arena, lumitaw ang isang lalaki na may misteryosong kapangyarihang kulay lila, mariin niyang sinabi sa ating bida na dapat ay may kaalaman sa sarili ang mga tao at pinaalala na binalaan na niya ito noon pa. Ngayon, tinanong niya kung tatakbo na lang ba ito at maging katatawanan sa buong lungsod, o hahayaan na bugbugin siya hanggang sa mawalan ng isa o dalawang braso. Pasimpleng humikab lang ang ating bida at nagkunwaring hindi narinig ang sinabi ng lalaki. Dahil dito, nagalit ang lalaki at sumigaw ito habang minumura niya ang ating bida, kasabay nun, ipinatawag niya ang kanyang Shadow Dragon at iniutos na patayin ang ating bida. Habang handa nang umatake ang Shadow Dragon gamit ang makapangyarihang enerhiya, biglang bumangon mula sa balikat ng ating bida si Bai Chi. Sa isang mabilis at matalim na galaw, umatake ito ng may nakakasilaw na liwanag. Dahil dito, madali lamang nawasak ni Bai Chi ang katawan ng Shadow Dragon na walang kahirap-hirap. Nagulantang naman sa takot ang hangal pati ang kanyang dragon dahil sobrang lakas nga raw nito. Sarkastikong sinabi ng ating bida kung gusto ba ng hangal na tumakbo at maging katatawanan sa buong lungsod, o mas pipiliin itong mawala ng isa o dalawang braso. Dahil sa takot, agad namang sumuko ang lalaki at nagpasya na lamang na umatras sa paligsahan. Kasabay nito, dali-dali namang naglaho sa paningin ng ating bida ang hangal. Napansin ni Zuming lang kung gaano kabilis at natural nagbago ang ugali nito, kaya't napaisip siya kung talagang ganoon kahina ang mga tao dito, sabay tingin sa mga ibang kalahok. Dahil sa pagtingin ng ating bida sa kanila bigla na lamang silang natakot sa kanya. Pagkatapos nito, humarap ang ating bida at nagsabi na kung hindi siya aatakihin ng mga ito, wala siyang magagawa kundi mauna sa pag-atake. Pagkatapos, tinawag niya si Cheng Shua at Hia para sa pagsasanay nito sa araw na yon, at agad na lumitaw ang dalawang makapangyarihang dragon sa kanyang tabi. Sa gitna ng labanan, sabay na kumilos sina Cheng Shua at Hia, mabilis na umatake si Cheng Shua, patungo sa isang kalaban. Samantala, si Hia naman ay gumamit ng matinding bilis at liksi, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihang Thunder Element upang lipulin ang lahat ng nasa arena. Galit na sumigaw ang isang lalaki, tinuturo ang itim na dragon at sinabing ito ang pinakamalaking banta sa laban, agad niyang iniutos na unahin itong patayin. Habang ang mabagsik na si Hia ay nakatitig ng matalim sa kanila sa gitna ng usok at nagbabantang umatake. Mabangis na umungol si Hia, at biglang namuo ang enerhiya sa kanyang bibig. Kasunod nito, mabilis niyang pinakawalan ng isang parang laway niyang atake, na nagpaalarma sa lalaki sa kanyang harapan. Naiwasan naman ng lalaki ang pagbuga ng nakalalaso na laway ni Hia. Ngunit agad itong sumugod, balot ng matinding kuryente, at inihanda ang isang makapangyarihang atake upang tuluyang tamaan ang mga kalaban. Dahil dito, nagkaroon naman dito ng napakalakas na pagsabog sa buong paligid. Sa gulat at takot ng lahat, napasigaw ang isang lalaki at nagmamakaawa, sinasabi kung bakit hindi na lang unahin ng itim na dragon ang ibang mga dragon sa halip na siya ang atakihin. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ngumiti ng may kasamaan si Hia at biglang nagpakawala ng mabahong utot sa mga hangal.
Dahil sa sobrang baho ng utot ni Hia, napatakip ng ilong ang mga tao. Isa sa mga lalaki ang napasigaw, halos mawala ng malay, na tila tinatanong kung may lason ba yon dahil sa tindi ng amoy. Maging ang isang babaeng pulang buhok ay napilitan ding takpan ang kanyang ilong. Galit na galit din ang babaeng pulang buhok at mariing binitawan na hindi niya palalampasin ang ginawa ni Hia. Kaya kaagad niyang tinawag ang kanyang four-clawed mountain dragon, na agad umatake at nagpasiklab ng malakas na lindol, yumanig ang lupa at nagpabagsak ng mga bato sa paligid. Dahil sa ginawa ng four-clawed mountain dragon, umalingawngaw ang malakas nitong alulong habang gumuho ang mga bato sa paligid. Sa lakas ng pag-atake, maraming dragon ang sugatan at duguan, at ang lugar ay napuno ng usok at amoy ng dugo, na ikinamangha at ikinatakot ng mga nakasaksi. Pati si Hia ay hindi din nakaligtas sa pag-atake nito. Sinabi ng mga nanunood, ang babaeng araw na ito ay ang pinakamatandang disipulo ng Dragon Palace, si Chuan Jingguo. Nagtataka sila kung bakit nasa unang laban pa rin siya matapos ang mahabang panahon, dahil sa lakas niya, dapat ay nakapasok na siya sa susunod na laban. May ilan ding nagsabing tiyak na siya ang kanilang ipupusta at siguradong kikita sila ngayon. Pagkatapos nito, mabilis na tumakbo si Hia papunta sa kanyang amo matapos siyang habulin ng four-clawed mountain dragon. Nadidismayang sinabi ng ating bida na sa isang galaw lang ng dragon na iyon ay nagtakbuhan at nagtaguan na ang ibang mga dragon, isa na dito si Hia. Galit naman sumigaw si Chuan Jingguo, tinawag niyang walang hiya si Hia at pinagbawalan niya itong tumakas sa kanyang mga kamay. Samantala, malamig na sinabi ng ating bida na hindi gagalaw si Bai Qi hanggat hindi lumilitaw ang isang Dragon Lord o mas mataas pa. Dahil dito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha ni Hia sa sinabi ng kanyang amo. Tinanong ni Chuan Jingguo ang ating bida kung sa kanya bang araw ang bastos na dragon na ito. Sagot ng ating bida, kahit tao ay umutot, kaya't walang dapat ipagtaka kung isang mabangis na dragon tulad ni Hia ang gumawa nito. Dagdag pa niya, sa lakas ni Chuan Jingguo ay siguradong makakapasok ito sa susunod na laban ng walang hirap, kaya bakit pa nito pinupuntirya si Hia, na agad namang natuwa si Hia sa kanyang narinig. Galit na sinabi ni Chuan Jingguo na kung hindi siya masaya, sisiguraduhin niyang hindi rin magiging masaya ang ating bida. Dagdag pa niya, ang dragon ay sumusunod sa kanyang amo, kaya huwag isipin ng ating bida na dahil maganda at maayos ang kanyang suot ay makakatakas siya sa kahihiyan ng ginawa ng kanyang dragon. Tahimik namang inisip ng ating bida na may kasungitan talaga si Chuan Jingguo, ngunit sigurado siyang lalamig din ang ulo nito kapag naihulog sa lawa. Kasabay nito, naging seryoso na dito si Hia kaya ginamit na niya ang kanyang dragon armor, upang maghanda para sa isang matinding labanan. Inutusan siya ng ating bida na manatiling depensibo laban sa four-clawed mountain dragon at unahin munang harapin ang ibang mga dragon. Sa kanyang pagngangalit, napasigaw si Hia, handang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa laban. Nang maisuot ni Hia ang kanyang dragon armor, nagulat si Chuan Jingguo dahil mayroon nga raw ang ating bida ng isang napaka-importanteng bagay sa mga dragon. Kasabay nito, bigla na lamang sumugod si Hia at umatake ng buong lakas, ngunit sa lakas ng sagupaan, siya mismo ang tumalsik at napalipad palayo ng four-clawed mountain dragon. Ngunit sinadya yun ni Hia upang mapatalsik siya patungo sa kinaroroonan ng ibang mga dragon, upang sila muna ang kanyang unang tapusin. Nakamasid mula sa malayo ang ilang nakatatanda at napansin nila ang tusong galaw ni Hia, ginagamit niya ang lakas ng four-clawed mountain dragon laban sa iba pang mga dragon. Tiniyak naman ng isa sa kanila kay Elder Chuan Jingguo na huwag mag-alala, dahil ang kanyang pinakamalakas na disipulo ay tiyak na magwawagi, at sumang-ayon naman ang isa pa. Pagkatapos bumagsak ni Hia, agad niyang sinunggaban at nilapa ang mga dragon na nakapaligid sa kanya. Dahil dito, biglang kumawala mula sa kanya ang napakalakas na enerhiya, sa isang matinding pagsabog ng pulang aura na may kasamang kidlat, na paatras at tumilapon ang mga dragon. Sa kabilang banda, bigla na lamang napatayo si Elder Chuan Jingguo nang mapagtanto ang sitwasyon. Ayon sa matandang elder, magiging mahirap ang laban para sa four-clawed mountain dragon dahil napakalakas nga raw ng magiging kalaban nito. Ngunit hindi sang-ayon ang isa, dahil napansin niyang kakaiba ang itim na dragon, mabangis, mailap, at walang takot. Naalala din ng isa, ang isang bihirang lahi ng Tyrannosaurus na gumagamit ng singaw ng dugo upang gisingin ang pinakamalakas nitong kakayahan sa pakikipaglaban. Kasabay nito, nang masaksihan nila ang biglang pagbabagong anyo ni Hia, nanlaki ang mga mata ng lahat habang siya ay nababalot ng nakakatindig balahibong pulang aura,
at kumikidlat na enerhiya. Nagulantang naman sa takot si Chuan Jingguo, at pati ang isang lalaki sa nakita nila kay Hia. Pagkatapos matalo ni Hia ang ibang mga dragon, dumiretso siya sa Four-Clawed Mountain Dragon upang ito'y harapin. Paglapit pa lamang niya, agad niyang binuhat ang higanteng dragon ng walang kahirap-hirap, at sa isang iglap ay buong lakas niya itong ibinagsak sa lupa, na nagdulot ng matinding pagyanig at pagkabiyak ng sahig sa kanyang ginawa. Habang tuloy-tuloy ang matinding pag-atake ni Hia sa Four-Clawed Mountain Dragon, nagsimulang mangamba si Chuan Jingguo. Kaya't dali-dali niyang tinaas ang kanyang kamay upang agad ibalik ang Four-Clawed Mountain Dragon sa kanyang spirit domain. Kasabay nito, pinalabas niya ang isang makapangyarihang Steelhorn Dragon na may nakakatakot na anyo, balot ng matinding lilang aura at matutulis na tinik sa kanyang buong katawan. Kaagad naman umatake ang Steelhorn Dragon ni Chuan Jingguo at mabilis na tinusok ang ilang mga tao, dahilan upang mapasigaw sila sa sakit at tumilapon palayo. Habang iniiwasan ng ating bida ang pag-atake ng Steelhorn Dragon, inutusan ni Zuming Lang si Hia na sipsipin ang enerhiya mula sa dugo ng mga nasugatan upang lalo pa itong lumakas. Sumang-ayon naman dito si Hia kaya dali-dali niyang sinipsip ang mga nagtalsikang dugo sa buong paligid, dahil dito, nag-beast mode na si Hia sa lakas ng kanyang na-absorb. Pagkatapos nito, umatake naman ng Steelhorn Dragon kay Hia upang pigilan ito sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kabutihang palad, natapos na si Hia sa kanyang ginagawa kaya't mabilis niyang inatake ang Steelhorn Dragon, direkta sa panga nito. Dahil dito, sinamantala ni Hia ang pagkakataon upang sakmalin ng buong lakas ang leeg ng Steelhorn Dragon. Sinabi ng mga nanunood, habang lumalaban nga raw si Hia, lalo pa itong lumalakas. Hindi raw maaaring matalo ni Chuan Jingguo sa laban na ito dahil napakarami na nilang pera ang inilaan para sa kanya. May nagsabi rin na galing marahil sa Zuklan ang amo ng dragon, kaya hindi nakapagtataka na napakalakas ng baluti nito. Ngunit ayon naman sa isa, kahit gaano pa ito kalakas, maraming kaaway ang Zuklan kaya mahirap manalo sa isang kompetisyong may ganitong karaming kalaban. Pagkatapos nito, habang nakakapit at nakasakmal pa rin si Hia sa leeg ng Steelhorn Dragon, pinaikot at pinulaputan niya ito ng buong lakas. Kasunod nito, gumamit si Hia ng isang malakas na Dragon Thunder Roar, na naging dahilan para tumilapon ang Steelhorn Dragon ng napakalayo, dahil dito, tuluyan na itong natalo. Sa kabilang banda, habang nanunood ang ilang mga nakaupo sa mataas na pwesto, napansin nila ang tapang ni Zuming Lang sa laban-laban kay Chuan Jingguo. May ilan ang humanga dahil tila may tsansa siyang umabot sa susunod na laban, ngunit may ilan ding nag-aalinlangan, iniisip na baka maubos ang kanyang lakas sa unang laban pa lang. Samantala, may isang hangal na nagsisisi, sinasabing kung alam lang niya na magiging problema si Zuming Lang, sana'y pinatay na niya ito kasabay ni Zutong noon. Sagot naman ng isa, magpapadala sila ng malakas na mandirigma para patayin ang lahat ng dragon ni Zuming Lang. Ngunit may isa pang nakangiting nagtanong kung patayin lang ba ang mga dragon, na para bang may mas mabangis at masamang binabalak. Sinabi pa ni Zhao Shi na sa ikalawang laban ay may kasali mula sa Young Royals clan, kaya tiyak nilang magagawa nga raw ang kanilang plano. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Chuan Jingguo ang kanyang duguan na dragon. Umiiyak na inamin ni Chuan Jingguo na sa laban na yun ay nanalo ang ating bida, ngunit mas malala ang pinsalang tinamo ng kanyang dragon kumpara sa kanya. Tinawag naman ni Zuming Lang si Hia pabalik, ngunit kahit sugatan, patuloy pa rin itong nagpakita ng tapang. Ngumiti si Zuming Lang at tinanong si Hia kung gusto pa ba nitong ipagpatuloy ang laban. Sumang-ayon naman dito si Hia kaya inactivate niya ang kanyang beast mode upang humanda ulit sa isang matinding laban. Mula sa kanyang sungay, bumulusok ang nakakasilaw na Thunderhorn Blast, nagpaigting ng tensyon sa buong paligid. Sa lakas ng kuryente, yumanig ang sahig at nagulat ang lahat ng dragon. Kasunod nito, umatake siya ng buong bilis at bangis, sinabayan ng mabagsik na dragon roar na umalingawngaw sa buong lugar, habang nagkakagulo na ang mga ibang dragon sa takot. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang sumulpot ang isang dambuhalang blue na dragon. Galit na galit itong sumigaw, tinutukoy si Hia bilang baliw na dragon at iniinsulto kung iniisip ba nitong wala na siyang katapat. Ngunit napansin naman ito ni Hia, kaya naghanda na ito upang sabayan ito sa isang salpukan. Sumigaw naman ang amo ng Blue Dragon na tapusin ang araw niya si Hia. Kaya, sa isang iglap, nagsalpukan sina Hia at ang Blue Dragon, at dahil dito, kumalat ang napakalakas nilang enerhiya sa buong paligid.
Ngunit sa kasamahang palad, natalo si Hia sa kanilang salpukan dahilan kung bakit tumilapon ito sa sahig. Naging seryoso naman dito ang ating bida, at balak niya sana tulungan si Hia. Ngunit kaagad siyang pinatigil ni Hia dahil kaya pangaraw niyang lumaban. Tumayo na si Hia, puno ng determinasyon at walang bakas ng panghihina. Dahil dito, dali-dali niyang inatake ang Blue Dragon sa dibdib nito. Tuwang-tuwa naman ang amo ng Blue Dragon at hinimok itong kagatin ng kagatin si Hia, dahil tiyak umano na hindi ito magiging problema para sa kanila. Kaya dali-dali naman sumunod ang Blue Dragon sa sinabi ng kanyang amo. Gayunpaman, mabilis na gumanti si Hia at sinunggaban ng asul na dragon, kagat na bumaon hanggang sa damyugo ang katawan nito. Dahil dito, umatras at tumakbo ang Blue Dragon, habang sinisigawan ng kanyang amo na huwag matakot at hindi siya matatalo ni Hia. Ngunit imbes na sumugod muli, nakipag-usap pa ang Blue Dragon, na parang nakikiusap na huwag nang ituloy ang laban dahil kahit siya ay matatalo, posible ring masaktan ang kalaban.